Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Sa ICI. Pero yung mga text exchanges sa pagitan ni Singson at ni Congressman Edgar Erice na kasama niya dati nung panahon ni Pinoy, they are very revealing. Kasi ito, binanggit sa amin ni Erice, ang pinag-usapan nila, very disappointed daw si Babe Singson doon sa suporta o kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang doon sa ICI. In fact, I'll just paraphrase kasi si Erice is also paraphrasing yung text message exchanges nila. Ang sabi raw ni Babe Singson, "Why will I risk myself, my family, and our privacy to be the washing machine of Malacanang?" Hindi lang the washing machine, punching bag pa. So ganon kalalim yung hugot at yung pagkadismaya ni Babe Singson sa apparently kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang doon sa ICI. Naku, washing machine mga kareaksyon. Sandali lang po ha. Napaka-importante po nito mga kareaksyon. Dito po parang sinambulat po ni Babe Singson na ginagawang washing machine. Ibig sabihin mga kareaksyon, ang tagapaglinis ng dumi ng Malacanang ang ICI. Ibig ba sabihin dito talagang pinapaliguan, ang iniiskobahan, wina-washing machine, ang katarantaduan at bulok na sikreto na ibinulgar ni Saldico at gagamitin ng ICI upang hindi madiin itong si Bongbong Marcos. Parang ganun po ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Babe Singson dito mga kareaksyon. Ginawang washing machine. Washing machine ang ICI ng Malacanang. Tagapaglinis ng dumi at kung sino-sino ang itinuturo ng ICI, kung sino-sino ang itinuturo ng ombudsman. Okay, yung mga tinuturo nila na dapat di silang managot kung sila ay nasangkot o sumabit dito sa katarantaduang ito. Pero mga kareaksyon, kung 2 bilyong pesos ang inahatid buwan-buwan kay Bongbong Marcos, mga kareaksyon, yun po ay talagang masasabi nating crime against humanity. Bakit ko po masasabi natin crime against humanity yun? Kasi mga kareaksyon mas parang mas distraction ang ginawa nila Nakita po ninyo sa Cebu, di ba? Hindi na natin alam kung talagang ilan yung natepok doon sa Cebu. Sa kagagawan, mga kareaksyon ang nakawan. Walang matinong flood control ang ating bayan, mga kareaksyon. Ginawang washing machine ng ICI, parang pera money laundering. Winawash nila ang dumi ng Malacanang. Grabe po yan mga kareaksyon Huwag po ninyong kalimutan. May pag-uusapan tayo mamaya kung bakit nakikita ng mga eksperto na hindi na makakawi ang Pangulong Duterte. Ano, sino, at papaano ang pangyayari kung bakit talagang hindi na po siya makakawi mga kareaksyon. Ito ulitin natin. Ang sabi raw ni Babe Singson, "Why will I risk myself, my family, and our privacy to be the washing machine of Malacanang?" Hindi lang the washing machine, punching bag pa. So ganon kalalim yung hugot at yung pagkadismaya ni Babe Singson sa apparently kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang doon sa ICI. Ito ang bahagi naming interview kay Edgar Erice. ICI is dead. Yung text message niya, sabi niya sa akin, "Why would I risk my life and my family just to solve Malacanang's problem?"
Bigat ng payag ni dating Secretary Singson, no? Pero Bok, ano ang suportang hinahanap niya? Well, ang pagkakasabi kasi ni Erice, from the very start, mahigpit daw ang request talaga ni Babe Singson for several measures to be put in place para mabigyan ng kapangyarihan ng ICI. Among them, yung the power to cite witnesses in contempt, and the power to cite agencies in contempt if they fail to appear or to submit documents. As well, immunity, the power of immunity para hindi sila habulin in the future ng kanilang mga ipoprosecute dito sa ICI. At least yung dalawang yon. Pangatlo, nabanggit na ni Rize kanina, medyo kulang sila sa fiscal autonomy. Hanggang ngayon daw, gumagamit pa rin sila ng DOJ lawyers. Wala silang sariling battery of lawyers na talagang kanila that they can count on. So may konting question doon sa independence nga ng ICI. So yun, iniintay ni Singson actually is mag-certify ng urgent ang Malacanang ng isang panukala na nagbibigay ng mga kapangyarihan ito sa ICI para sila'y makausad at makahugot ng mga tao, mga testigo at ng mga dokumento ng may otoridad na hindi lamang umaasa sa pake. At Bok, matagal lang usap-usapan na may gustong magbitiw sa ICI. Ito ba, si Singson na ba yun? Well, that's interesting kasi it turns out that as early as mga October 7, nag-privilege speech si Erice and he revealed na merong isang miyembro ng ICI daw na gusto na magbitiw. October to and this was just 1 month after makreate ang ICI which was created in September. So 1 month after that, meron na nag-iisip magbitiw sa ICI dahil daw sa kakulangan ng suporta in terms of power and authority ng ICI. Ngayon, si Erice is saying na from the very start, si Babe Singson ang kanyang nire-refer ng privilege speech niya na yan noon pang Oktubre. So, unfortunately, tumagal ng ganon. From October until December, hindi gumalaw yung mga panukala na magbibigay ng kapangyarihan sa ICI. At yun hanggang ngayon, ang iniintay daw ni Babe Singson. Unfortunately, we talked to Claire Castro, yung Palace Press Officer, nung linggo lamang, at we asked about yung possibility na isi-certify as urgent nga itong mga panukalang ito. Sa interview namin kay Claire Castro, sabi niya, parang hindi ganun kainit yung Malacanang na ipursige ito dahil, for example, PNP daw and NBI, they don't have contempt powers and yet they are able to do their own investigation. So they were going slow as far as that is concerned. And apparently, isa yan sa mga hugot ni Babe Singson. At Bok, ano pang sinabi ng ICI kaugnay sa pagbibitiw ni Singson? Well, as we reported earlier, si ICI Director at spokesman Brian Hosaka, he basically gave us the official ICI line, which basically says na si Singson is resigning dahil labis yung stress sa kanyang katawan at siya medyo may edad na. So baka hindi na niya kayanin moving forward. And also, basically, Hosaka was saying na naibigay na naman ni Singson ang kanyang expertise doon sa komisyon as a former public works secretary. So as far as that is concerned, prosecutorial na yung next step ng ICI at okay na. Naibigay na ni Singson ang kanyang kontribusyon. So, yun. And maybe in a way that's true na napagod lang si Babe Singson, pero also in a way, baka napagod siya sa kakaintay na bigyan sila ng kapangyarihan. But anyway, ito ang bahagi ng aming interview kay Brian Hosaka. Nagkakasundo naman yung tatlo. And I don't see any disgruntlement or any frustration on the part of Secretary Singson. Yun lang talaga. It's just because of the stress and the intensity of the work required here in the ICI. Okay, Jiggy, yan muna ang latest. Balik sa'yo. Maraming salamat, Bok. News 5 anchor Ed Lingao mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe. Alright mga kareaksyon, ayun nakita po natin mga kareaksyon ng ang sinabi, taga washing machine ng Malacanang. Grabe po yan, washing machine ng Malacanang. Sir, big question ng maraming tao, bakit ho nag-resign si Babe Singson?
The chairman kanina had an announcement this afternoon, and Commissioner Babe Singson, and then indeed tendered his resignation, citing reasons, health reasons. According to him, the stress and the work in the ICI has taken a toll on his aging body. That is his work. So we got that from Justice Reyes, but we were wondering kasi if that was the real reason given by Babe Singson, or it was just an off the cuff remark. So you're saying it was the formal official reason given by Babe Singson? Yeah, actually the chairman just parroted what Secretary Babe Singson said in his letter. In those words, no? Pero Yeah. Mr. Hosaka, matagal na actually may mga kumakalat na rumors that Mr. Singson was unhappy with the way the ICI was carrying out its work. Chismis lang Patanong lang naman namin kung totoo, and meron yatang mga internal arguments at matagal na actually siyang chismis na gusto na mag-resign. There was a story previously about siguro na nag-umpisa pa lang yung ICI na after Mayor Magalong resigned, ang story na lumabas, another member wanted to resign, and actually all the speculation was focused on Secretary Singson. Ano po yung masasabi naman yun? Actually, hindi totoo yun. Wala naman ganun na reason or ganun na dahilan. As stated by Chairman Reyes, at the same time, sa letter mismo ni Secretary Singson, is that yun lang talaga. It's just because of the stress and the intensity of the work required here in the ICI. It has taken the toll in his body, so naapektuhan daw yung kanyang health. And in addition to that, he cited safety reasons as well. Now, yung mga chismis na gano'n ako mismo ang papakatotoo doon na kasi whenever we work here, talagang we're really cohesive, no? Nagkakasundo naman yung tatlo. And I don't see any disgruntlement or any frustration on the part of Secretary Singson. And kaya nga yun yung reason why the Commission and even as discussed by Chairman Singson together with the members of the Commission, I myself included, decided to announce it publicly already because nagkakaroon na ng fake news, no? Yung mga ganyan or misinformation. Parang Secretary Bates wanted to put everything straight, no? Talagang malaman ng publiko ano yung rason at ano yung Ang rason, ito po ang rason. Ginagawang washing machine. Tumigil ka na dyan. Pinagtatakpan mo pa yung ICI. Yan ang rason. Ginagawa niyong washing machine Napanood niyo yung mga video ng mga congressmen at yung tungkol sa sa suspension ng Ethics Committee at ng House Majority kay Congressman Kiko Barsaga ng Cavite, no? Ano nangyari diyan sa mga human rights defenders dyan sa House? Bigla nakalimutan yung freedom of speech. Dapat balancing of interest, panalo lagi ang freedom of speech. Lalo na pag inside the halls of Congress, na siya mismong dapat ay nagpapatibay ng ating saligang batas. Diba? Ba't naman ganun? Pag ang congressman, si Kiko, ay nagkikriticize kay BBM, tinatawag siyang magdanakaw o manduro.